O eto mga kababayan ha, papipiliin natin kayo ha. Hindi na ito kailangan na matinding analysis mga kababayan. Ika nga ni Pacquiao, kailangan lang dito common sense. Kung kayo ay papipiliin ng isang Senate President mga kababayan, sino pipiliin nyo? Isang abogado o isang komedyante? Ang Senate President mga kababayan, ang siyang namumuno sa mataas sa kapulungan sa mga mambabatas mga kababayan. Sino ba ang mas karapat-dapat? Ang isang lawyer na isang lawmaker mga kababayan? O ang isang taong nais labagin ang pinakamataas sa korte sa ating bansa? Na ang sabi pa niya na ang lahat ng mga maestrado sa Supreme Court mga kababayan ay maaaring nagkamali. Unanimous mistake. At nais pa nga niyang palitan na ang mga ito nang sa gayon ay maibalik daw ang integridad ng ating korte ayon sa komedyante. Sino ang pipiliin nyo? Isang taong walang bahid ng kontrobersiya mga kababayan na si Cayetano? Full with integrity? O yung isa na nadadawit sa isyu ng maleta at kay Pepsi Paloma? Issue ha, issue. Oh. Tapos nangopya pa ng speech mga kababayan. Nag-plagiarize ng speech. Tapos ayaw pang umamin dahil ang sabi niya, hindi daw plagiarism kung tinranslate mo lang mga kababayan. Kaya ang nasabi nitong kaibigan nating si Ronnie Ramos mga kababayan. Doon na tayo saan pa kayo? Sa abogado o sa komedyante? Panoorin niyo po ha. Eto nga, bakit ba ang daming atat na pababain itong si Senator Attorney Alan Peter Cayetano? Hindi ba gusto natin na dapat ang humahawak ng ganitong mga klase ng trabaho ay abogado? Talaga. Isipin nyo na lang mga kababayan, nagpapanday sila ng batas ha. Tapos, the mere mga kababayan fact na Korte Suprema, kataas-taasang korte sa ating lipunan mga kababayan sa ating bansa, sinusuway pa ni Tuta, Lord. Oh, kesa namang komedyante ang pauupuin mo dyan. Ay, kaysa komedyante. Ay, di ba, abogado na ang pauupuin mo? Talaga. Wala na mga kababayan. Kahit sino, kung may matinong utak mga kababayan, abogado na ang paupuin mo. No-brainer mga kababayan, hindi na kailangan ng utak. Papipiliin kayo kay Cayetano at Soto. Hindi na kailangan ng utak. Mga bobo na lang mga kababayan ang gustong si Soto. Tama-tama naman, hindi ba? O si Peter Cayetano, si Senator Alan Cayetano, abogado yan. Abogado. Kaya nga hindi siya... Yung isa, komedyanteng ugag siguro mga kababayan, wala natin. Basta-basta nababalentong pagdating sa mga pagdating dyan sa mga debate. Oh, tapos magsa-cite pa mga kababayan ng Republic Act. Ay, Diyos ko Lord, mga jurisprudence si Soto. Cringe. Sa Senado, hindi ba? Plus yung mga nangyayari ngayon. Nangyayari. Hindi ba lahat ng kanyang mga argumento doon sa mga kaganapan dyan sa Senado ay tinuturing ng mga eksperto na balido. Balido, di ba? Pati yung pagsuspende, yung pagtanggi na hindi tinanggap ng Senate, yung suspension itong si... In-affirm ng Korte Suprema mga kababayan. Samantalang si Soto, may desisyon na ang Korte Suprema, sinabi pa niyang unanimous mistake daw mga kababayan. Tapos gusto pa niyang, sana mapalitan na daw ang mga mga huwes na yan. Sana magretiro na lang para maibalik naman daw mga kababayan ang dangal ng Korte Suprema. Mukhang yan ang pinupunto niya. Ayun, nasampahan ng kasong mga kababayan, indirect contempt sa Korte Suprema. At yun pala, history repeats itself mga kababayan. Ang lolo niya mismo ay nagkaroon din ng kaparehong kaso mga kababayan. It runs with the family. Nitong si Sergeant at Arms Mau Aplaska. Mau Aplaska pala. Yung apelyido lang ang natandaan ko. Si Sergeant at Arms Officer Mau Aplaska. Chief, sapagkat wala namang iba po pwedeng mag-suspindi sa kanya kundi yung nagpapairal ng House at saka internal rules. Mental si Boeing mga kababayan Sinuspindi niya si Aplaska. Kundi yung Senado. Kasi meron silang sarili nilang panuntunan, meron silang sarili nilang reglamento sa loob mismo kung ano ang mga dapat na pairalin at hindi dapat umiral sa loob ng Senado. Masusunod dyan, siyempre, di yung Senate President. Diba? Senate President. Again, yung panghihimasok ng ombudsman. Ayan, yan. Umanda yung ombudsman na yan, mga kababayan. Kapag si Sara na impeached yan, automatic na yan mga kababayan.
sa dami ng kasalanan ng leukemia yan, kulang ang impeachment dyan, mga kababayan. Dahil ang ombudsman, impeachable yan eh. Kulang ang impeachment. Gusto natin talagang rehas yan. Doon na yan mga kababayan, mag-antay sa kanyang leukemia sa loob ng kulungan. Mag-wheelchair na naman yan. Tatakas yan, mga kababayan, sa bansa. Ay, ang sinasabi ng iba, ay teka muna, ay mukhang yan ay panghihimasok sapagkat kung titingnan mo, ang ombudsman ay nakadugtong ay sa administrasyon. Butsboying. That is nakadugtong sa executive sa judiciary. Di ba ga? Sa judiciary ay hindi pa pwedeng makialam. Hindi nga nakikialam yung Supreme Court sa nangyari dyan eh. Unless na merong magreklamo sa Supreme Court at saka siya magbibigay ng utos kung kanino man. Di ba ga? Tapos mga kababayan, bakit motopropyo siya? Parang nag-act on its own siya, mga kababayan. Dapat, mayroon sa munang nag-file doon ng complaint Ay, sa hindi kanya. ganun eh. Hindi ganun. Co-equal Grabe talaga, no? office. Grabe ang gagamit nila, mga kababayan. Ginamit lahat ng sangay ng gobyerno para makapangharas. Sino na yan? Kaya kahit na anong sabihin Marcos. pa, ultimo ng presidente, hindi pwedeng makialam na basta-basta dyan. Indirectly eh. Mga tutak niya lahat yan eh. Di ba ga? Oo. Pare-pareho kayo ng level. Kaya Mario Joseph, napapaghalata kayo eh. Ayaw ninyong mangyari sapagkat baka ang matuloy yung sinasabi ninyong totoong fair trial. Lagi silang dapat patas kayo, patas. Dahil alam nila, mga kababay, kulang sila sa numero eh. Ang sinasabi nilang patas, mga kababay, i-convict si Sarah. Ang mga animal. Ngayon hong impeachment, ngayong nag-convene na ang impeachment court o ang Senado bilang impeachment court. Yon ang sa tingin ko ay dahilan. Dahil natatakot kayo na baka ma-acquit itong si Sara Duterte. Balita, impormasyon. At ang problema dyan, mga kababayan, mayroon silang backup plan, ABCD, EFG na. Ang dami ng plan, mga kababayan, na mag-charter change. Kahit pa hindi ma-impeach si Sara, mga kababayan, wala nang magiging eleksyon. Si Cayetano, inanunsyo na yan, mga kababayan, na mayroong planong ganyan. Si Professor Malutikia, sinabi na rin niya na may planong ganyan. Si BP Sara, sinabi na rin niya na yan ang binabalak ng mga ngagba, perpetuation and power. Balitaktakan. Nag-convene na. Ibig sabihin, forthwith. Ano ba yung eksaktong termino yun? At yung salitang forthwith, natupad na. Natupad na. Ngayon, tayo naman ang gusto ng forthwith, mga kababayan. Anyway, andyan na yan. At huwag kayong mag-alala, mga kababayan. Kahit pa ma-impeach si VP Sara Duterte, hindi pa yan final, mga kababayan, dahil pwede pa yang i-challenge yan sa Korte Suprema. Pwede pa lang baliktarin ng Korte Suprema, mga kababayan. Mayroon pa rin pag-asa si VP Sara. Kahit pa pilitin nila, mga kababayan, na i-impeach si Sara, karoon ng takutan, bayaran o traiduran, mga kababayan. Hindi pa huli ang lahat. Hindi pa yan final dahil pwede pa niya i-appeal sa Korte Suprema. Hindi ba ga? Natupad na. I-question niya ang impeachment process mismo. Kung dumaan ba ito sa due process. Dahil klarong-klarong hindi dumaan sa due process sa Senado, sa Kongreso pa lang, mga kababayan. Agad-agad. Yung agad-agad, ako naniniwala ko yung agad-agad na yun. Hindi naman sinabing agad-agad, ngayon kaagad yun. Na pagkatapos mong nombrahan ngayon yun, ang sabi ng Supreme Court, within reasonable time. Ay bukas agad, hindi naman eh. Si Soto, agad-agad. Ayun na, agad-agad. Siya yung agad-agad natanggal, mga kababayan. Tuta. Agad-agad si Tuta. Kailangan namin maghanda. Ako'y senador. Teka muna, relax ka lang. Relax ka lang. Huwag kang katat-natat. Ba't hindi mo ba mabuksan yung maleta mo? Si Soto, mga kababayan, andun sa affidavit ng Marinsa, may maleta. Si Erwin Tulfo, may maleta. Mali. Bakit? Nabawasan na ba yung laman ng maleta mo? Kailangan mapuno ulit? Kailangan mapuno ulit. Mga maleta, diba? boys. Pero at least, makalipas ang isang linggo ay nag-convene ang Senado bilang impeachment court at nandiyan na. Kaya ang tanong ko naman ay, teka muna, pagkatapos na sirain ng mga ipokritong congressman dyan sa Committee on Justice, ang pangalan nitong si Attorney Mans Carpio, totoo yun,
sapagkat hindi naman siya kasali. Unfair Dahil and napaka talaga mga kababayan, no? Tapos si Trillanes pa ang kanila talagang mga kababayan, ginawang instrument. Yun lang ang talagang nakakabwisit mga kababayan, no? May mga eksperto nagsasabi hindi siya dapat hindi dapat nabubuyang-yang ang kanyang record at ang kanyang pangalan sa usapin ng impeachment sapagkat hindi naman siya impeachable official eh. Ngayon, bibigyan ba siya ng pagkakataon na sumagot? Ay natural, hindi siya po pwedeng Walang chance si Manscarpio mga kababayan na linisin ang kanyang sarili sa dyan sa impeachment. Sinali-sali nila mga kababayan, lalong-lalo na Strililing. Sa tingin ko hindi siya po pwedeng sumagot. Sapagkat hindi naman mag-respond, sapagkat hindi naman siya respondent, hindi siya yung ini-impeach. So paano niya ngayon ipagtatanggol ang kanyang pagkatao na sinira nitong mga ipokritong congressman at congresswoman doon sa panahon ng impeachment proceeding? Tanong lang, nagtatanong lang. Di ba ga? Baka kayong itong mga ipokrito naman talaga kayo eh. Talagang mga hypocrites. Sige nga, sinong politiko ang hindi ipokrito? Lahat. Yun ngang yun talagang nanggamit mga kababayan sa mga Duterte, no? Tapos, pina-impeach pala si VP Sara. Kakapal na mga pagmumukha. Di ba? Literally. Figuratively. Lalong-lalo na yung kamanggagawa mga kababayan na nakaangkla siya sa mga Duterte supporter. Yung si Eli, San Fernando o ganyan. Pina-impeach si VP Sara. Kapal magmumukha mga kababayan. Ang sabi pa niya na wala daw siyang sinasanto kahit sino. Lord, ang agang nabulok mga kababayan ng San Fernandong yun. Sinong politiko ang hindi ipokrito? Abe nga? Abante Pilipinas! Anyway, kinumpirma ni Assistant Ombudsman Miko Clavano. Ayan. Yung mga sindikato, mga kababayan style. Natanggap na ng Office of the Ombudsman ng resolusyon mula sa Department of Justice kaugnay ng investigasyon sa mga flood control projects. Umanda kayo dahil i-continue yan ni Marcoleta. Kabilang umano sa mga pinangalanan sa naturang resolusyon sina Senador Jingo Estrada. Ayan, nanggipit na mga kababayan dahil hindi nila makonvince eh. Dating DPWH. Yan na ang ganti mga kababayan ng mga sindikato. Sindikato pa more. Secretary Manuel Bunuan at iba pang personalidad na iniuugnay sa issue. Ang naturang hakbang ay bahagi ng nagpapatuloy na investigasyon sa umano'y mga anomalya sa mga flood control projects sa bansa. Sa ngayon, wala pang inilalabas na karagdagang detalye ang Ombudsman hinggil sa susunod na hakbang kaugnay ng kaso. Ay dapat si Gardiola kasuhan din dyan. Binabanggit wala, special yung Gardiola yan, no? Si Gardiola, di ba ga? Na may pinakamalaking project, flood control project at infrastructure projects sa DPWH. Parang secret cow yan mga kababayan Baka naman itago na ni Boying Rimulya yung case folder nitong si tuluyan ng ibasura at itago dahil inaamag na daw doon sa inaamag na doon sa lamesa nitong si Boying Rimulya na walang iba namang makalapit kundi siya lang. Yan si Boying talaga mga kababayan. Gusto natin imbestigahan yan mga kababayan tapos bago mag-decide mga kababayan kung anong hatol niyan. Sigurado tayo mga plunder yan mga kababayan o kung ano man. Basta involved sa corruption na itong ginagawa nila Gusto natin ipasa ang parusang bitay dahil gusto natin sabay-sabay ang mga bitay, mga udas na yan mga kababayan. Legally. Oo, yung kanyang yung case folder nitong si Gardiola. Ngayon, tingnan natin sino-sino pa ba yung mga yan. Pero, heka muna, ano kaya ang posibleng mangyari? Ito, tanong lang. Kung sakali man, sapagkat kahapon nag-convene na yung impeachment court, pero hindi naman sila maghapot magdamag na impeachment court. May oras para dyan at meron din naman para doon sa iba pang mga usapin. Kaya ang tanong, sino ang uupong Blue Ribbon Committee Chairman ng Senado? Sana nga si Marcoleta mga kababayan. Kaso lang, talagang gagawin lahat ng mga animal mga kababayan para harangin. Pagagalawin ang mga sindikato lahat mga kababayan. Galit na galit sila kay Marcoleta Takot na takot sila. Sana nga lang mga kababayan, hindi matakot itong mga senador na lalong-lalo na si Cayetano na iupo siyang mga kababayan. Iupo siyang Blue Ribbon muli.
Dahil last time mga kababayan, yan ang reason na natanggal si Chis Escudero. Dahil kay Marcoleta. Senado na naman may blue ribbon, ano ha? Bakit ko tinatanong? Kasi, dapat na magtuloy-tuloy yung mga pagdinig sa flood control issue ng Senado na hindi itinuloy ni Ping Lacson sapagkat may pinagtatakpan itong mga tao na ito. Talaga? Dapat ito'y mabuksan uli. May pinagtatakpan. Yung mga taong binabanggit ay dapat tingnan. Totoo ba na may kasalanan itong mga ito? Totoo ba na itong sina Joel Villanueva, itong sina Jingo Estrada, itong sina Revilla ay talaga sangkot dito sa lintik na flood control project na ito? Malintik. Kasi baka ito ay mga mga biktima ng benggansa. Benggansa. Posible mga kababayan dahil kinagamit nga nila para panakot, 'di ba? Impeachment pa rin ang ending niyan mga kababayan. Dahil sa impeachment kay VP Sara, magagamit ang boto. Kaya dapat ito ay ating dapat ay tingnan rin natin. So, ngayon natanggap na ng ombudsman yung galing sa DOJ. Ano kaya ang pwedeng mangyari kung sakaling muling mag-convene ang Senate Blue Ribbon Committee at pagkatapos ay buksan uli itong usapin ng flood control project na ito? Tatawag si Romualdez. Sabina talaga mga kababayan. May happen. Abante Pilipinas. Abante Ma'am, Liling. your reaction dito sa Dito tayo mga kababayan sa paborito nating show na Bigwas ang Agila. nanatili po si Senate President Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Hindi po nabago ang liderato sa Senado bagamat wala pa ang committee assignment sa mga chairperson. Tinalakay na po kanina ang pagiging impeachment court ng Senado. Your reaction on this development, ma'am? I'm deeply grateful to our senators, no? Kasi wala na akong At least mga kababayan, may pampalubag loob sa atin, May pag-asa pa, Dahil kung wala pa yon mga kababayan, hindi na palitan si Soto, parang down na talaga tayo. Hindi talaga tayo pinabayaan mga kababayan ng kahit papano. isip ngayon na branch ng government na Gulping-gulping na tayo tumatayo pa para sa Pilipino, no? Talagang Ang nanggugulpi sa atin, bangag ba kababayan, adik. para sa demokrasya. Dami na nilang nabili, no? Tsaka talagang, yung pangwawasak sa Pilipinas, grabe talaga. So we know the pressure that the senators are going through and will go through. No? So, yung paninindigan nila na yan, hindi natin pwedeng maliitin yan. Kasi lalo pa yung circumstances na nakita natin, yung si Senator Bato, no, talagang pinipigil-pigilan siya, tsaka binigay niya, talagang nagsakripisyo siya, no? Talagang he risked At naisahan niya mga kababayan. his life and his liberty. At lahat sila dyan, Pinagtripan siya ng adik no? Pero I like yung sinabi ni Senator Marcoleta, pag isa sa kanila bumaliktad, mas malala pa sila sa Judas, 'di ba? Kasi talagang alam na nila na Pero mayroon tayong feeling mga kababayan na talagang babaliktad. May babaliktad dyan. Isa lang kailangan nila mga kababayan Feeling talaga natin meron. Hindi man ngayon pero anytime soon. Pero sige lang. Kung isa, dalawa mga kababayan, kulang pa rin sila. Dahil sigurado tayo sa siyam mga kababayan, kay VP Sara pa rin. So, hindi pa rin mai-impeach si VP Inday. May babalik ang komedyanteng ungas mga kababayan na tuta. Pero si VP Sara, hindi nila mai-impeach. na what it cost Senator Bato, no? Ang problema lang dyan, kung makakuha sila ng 13 mga kababayan, tapos sa charter change, ko Lord. Kapag mangyaring ganyan, wala talagang walang eleksyon. Ang bangag mga kababayan, mananatiling presidente. His very life, his liberty, 'di ba? And unusual times kasi ngayon, no. Talagang 'yun ang nakakatakot na ginagawa ni Marcos dito, no. Pinakakapal niya 'yung mukha natin. Tapos happy-happy ang mga, yung nabiktima dati sa Marcialo mga kababayan, na ni Marcos. Parang kiliting-kiliti sila mga kababayan sa ginagawa na naman ni Marcos ngayon dahil kasali na sila sa nanggigipit Kasali na sila mga kababayan sa nambubuli. Happy-happy sila. Kasali na sila sa mga diktador. Na Mga salbahing mga animal. Na-desensitize tayo. No, pero yung ginawa niya diyan sa Senado, tapos tahasang pagsisinungaling,
no? Yan si Matibag, pagtahas ang pagsisinungaling. Liar to the Um, max. We were living in very unusual times talaga, no? Kasi yung 13 na yan, agad-agad, no? Nung paglabas na walang kudeta na si Alan Cayetano, si Senator Alan Cayetano pa rin ng SP, agad, no? Meron ng nagbayad na si Jinggoy, no? Si Senator Yeah. Jinggoy. Ginipit na agad siya, no? Because of that, what's it, Eric, no? Plunder. Plunder. And I think, ma'am, dalawa sila ni former Senate President Chis Escudero, tinarget na. Oh. There's And no... Joel Villanueva next in line. So they don't even, the Marcos administration, no, they Bangag. don't even pretend anymore. They don't even pretend anymore that they are doing their jobs. It's the mandate. No, it's really out and out. Abuso na talaga. Na rotten politics, no? And then of course they'll say, addict it's just politics. politics. No, Oh. it's not. Idiot What they're doing is you're politics. destroying Oh. our country. No, biro mo, ang sinasabi nila kay Jingo, bumoto ka ng ganyan, hahabulin ka namin. Mga Villar, hahabulin namin kayong lahat. Si Lauren, hahabulin namin yung Diba? O, si Villar, mga kababayan, kakasuhan. Ang dalawang Villar, magkapatid. Lahat ng kahudasan, mga kababayan, ginagawa nila. Tapos yung mga dilawan, mga kababayan, tuwang-tuwa. The exact thing na ginawa sa kanila, mga kababayan. Marcos na naman ang gumawa ngayon, ha? Pero hindi na sila ang biktima ngayon, mga kababayan, kundi yung kalaban nila. Tingnan nyo mga double standard ng mga gonggong. mo. Lagot ka sa amin kung hindi ka magbabaliktad. Talagang kriminal itong administrasyon na ito. Criminal. We should not tolerate it, no? At yung pagkakamali kasi nila, wala yung pulso nila sa taong bayan. Hindi nila nakikita yung galit, no? So these 13 senators have stood up. We applaud them at pinakita nila, no, na maliwanag na may mga re-electionists sa kanila diyan. Kailangan ibalik natin sila sa Senado, no? Yan ang ating next na mission kasi pinakita nila no, tapos hindi ito titigil si Marcos na Itong bangag, mga kababayan. I heard Itong bangag. Hindi titigil yung bangag. Senator Alan Cayetano said the pressure is really Pananakot lahat, mga kababayan, pressure. is really so much, no? That's why they had to suspend hearing again today. So yun. So we need to yung role ng taong bayan dito napakahalaga. Sobrang halaga. Mga tao din yan, no? So malaking bagay na nagkakaisa tayo sa likod nila at talagang sinusuportahan natin itong 13 senators na ito, no? Yeah, I agree, Ma'am Lorraine. Over the weekend, Senator Alan Peter Cayetano made a live broadcast. Nauna yung kanyang kapatid, si Senator Pia Cayetano. Binalikan niya kung paano siya binastos. At sinigaw-sigawan sila ni Senator Loren Legarda, ni Melvin Matibag, no? At the height of the siege or yung putukan sa loob ng Senate building, naghumihingi ng explanation ang mga senador, no? Dalawang babaeng senador, Ma'am Lorraine, at sinabi nila na nakikita nila mga NBI ang naka-uniforme na pumuputok at nakikipagputukan sa mga Senate security personnel, no? Led by the OSAA or the Office of the Senate Security Sergeant at Arms. Mga kababayan, sinigawan po sila. Nagmaldito, nagsoplado at naghambugan. Nakipaghambugan itong si Matibag. Tapos ma'am, sinundan yung narrative na yon ni Senator Pia Cayetano ng pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano. Una niyang sinabi, hindi ko ubos-lubos isipin na paano kami nakalabas sa ganong sitwasyon. Akala namin doon na kami matatapos. Samantalang yung ibang mga kasama namin, parang alam nila na may mangyayari. He was referring dito sa kaduda-duda na biglang pagkawala ni Risa Hontivirus, ni Tito Soto, ni Ping Lacson, nila Pangilinan, as if they were given prior notice. Hindi man direktang sinabi, Ma'am Lorraine, mga kababayan, ni Senator Alan Peter Cayetano, but the circumstances of their sudden disappearance sa Senado ng maagang-maaga ay samantalang atat na atat silang antayin di umano ang pagsusumiti ng tinatawag na transmittal of articles of impeachment, biglang nawala sila. O ngayon, sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, habang wala kayo, hindi man lang namin narinig yung concern nyo sa kapwa nyo senador,
na ano na ba kayo, anong nangyayari dyan, kamusta kayo dyan, buhay pa ba kayo, may tinamaan ba, nag-survive ba kayo dyan, dead silence. Itong grupo ng mga nagkukunwari na fiscalizer daw sa Senado. Ma'am Lorraine, very obvious, mga kababayan, na mayroon pong cover-up, mayroon pong pakikipagsabwatan, lalo pa ng tinukoy ni Senator Alan Peter Cayetano, ni Senator Bato de la Rosa, at ng previous Sergeant at Arms ng Senado that it was Tito Soto who conspired and connived and collaborated with the NBI, kay Matibag at kay Trillanes para po magsagawa ng parang ambush type na pagdukot sa loob ng Senado laban kay Senator Bato de la Rosa. Ma'am, very emotional. Although controlled yung kanyang pananalita, pero the emotions were so heavy doon sa live broadcast na yon ni Senator Alan Peter Cayetano nung weekend. Kahapon yan, ma'am, nakita ko. How do you look at this situation na talagang pinagkakaisahan, planadong-planado at all-out attack laban sa integridad ng Senado ang nangyayari ngayon, ma'am, especially against the majority group of those who are now in the alignment to go against the impact ng pangingialam at pangbabraso ng Malacanang sa Senado. I heard that press con also, and Senator Cayetano said, make no mistake about it, it was an attack on Senate. Diba? He said like that. No? So, that's very obvious. That's very obvious. But I know that he's a very intelligent man, no? Si Senator Cayetano. So, why did he have to underscore it? No? Because this administration minimizes it. 'Di ba? Yung parang wala lang, kahit sila mismong mga kasama nila, mga colleagues nila, no, hindi man lang nangamusta, 'di ba? So far more dangerous than that attack on Senate, no, a pillar of our democracy, is pag tayo minaliit natin 'yon at kakalimutan natin yung attack na 'yon. It's never happened before in the whole history of Senate. This Bongbong Marcos, no, every day that he sits there, he really gives us 1,000,001 reasons to really talagang believe that he is no longer capable. He's not capable of leading a country. And imagine an NBI from his own sister, no, that makes a lot of sense, no. His own sister said it was Bongbong Marcos who personally gave the orders, no. So and when you accept that, everything makes sense eh. Lahat yun, the boldness of Matibag, lahat yun, no? All of that, no? So, wag nating, we cannot gloss over it kasi that's an attack on people who were voted into office by millions of Filipinos, etc., etc. All this, no? Of course, it's Senate. Of course, it's, ang mga senators, ordinary people, pero parang pinasuot mo sila ng vestments, no, na senador sila. So yun, no, it's that power that we gave them as a people. Yung kahit yon talagang it's very consistent dito sa ginawa ni Bongbong Marcos kay PRRD, no, criminal. Yeah. It's a criminal act. Wala akong alinlangan sa sasabihin ko dito na he's the one that's responsible for it. Siya nag-order niyan. Yan ang nakikita ko, no. Yeah, I agree. Because the final go signal came from him. You agree, right, Eric? Agree. Tama po, ma'am. Kasi kahit anong solusol ng magkapatid na Rimulya, for example, ng kanyang berdugo na si Nicolas Torre, kahit anong solusol ni Lisa. Matibag sa panahon ni Digong. Okay. Yeah. Sa panahon anong solusol ni Romualdez. Ang lahat ng yon ay solusol lang kung hindi niya ibinigay ang kanyang approval. Go! Ipatapon yan, dokutin nyo at ipatapon sa ICC. The principal criminal accountability will still go back to Marcos Jr. Yes. No matter how many times siyang sinusulsulan, sino man ang mga bumubulong, ang mga nakikisaw-saw sa kanyang kapangyarihan, still, it will go back to him. Kasi siya nag-aaproba. Ang pagpapadukot kay Pangulong Duterte, sinabi niya, wala akong alam na deployment ng NBI. Otot. Sorry Bugok. Sino man iniwala nang hindi mo alam? Kung hindi mo pala alam at nilabag at nilapastangan ni Trillanes at ni Matibag ang iyong otoridad bilang presidente, why are you not taking disciplinary actions against Matibag and why are you not reprimanding
or are you not condemning Trillanes? Just simple as Also- that. I mean, ma'am, go ahead, ma'am. Also, Eric, nagkanda buhol-buhol na yung mga pinagsasabi nilang lahat, ito mga sinungaling na ito, di ba? Mhm. Because he denies that he gave any orders, and then they denied that the NBI was there, and then he said, Bongbong Marcos said, but I ordered them to stand down, di ba? NBI. So he admitted therefore, no, na Yeah. NBI ito at siya yung on top, no. So I'm really at a loss for words for this criminal personality talaga, this Bongbong Marcos. Talagang he's really, that's why nga I'm waiting but bakit wala pang sagot doon sa Supreme Court, diba? Siguro gagawin din niya yung katulad nung pagbaba ng desisyon ng Supreme Court na bayaran na niya yung tax, dinededman niya, baliwala sa kanya. Yeah. Tapos Tama. nakita natin na consistent ito. You're with talking, his- ma'am, excuse me. Yeah, You're talking go ahead. about the mandamus Yeah. na dapat magpa-hair follicle test siya, i-undergo niya ang transparent revelation ng kanyang medical condition, di ba, ma'am? Yeah. Yun ba ang tinutukoy mo dito, man, na dinedman Yes. lang nila? Okay. Yes, Go ahead, yes. Dinededman niya. Dinededman niya. Ito, hinihingan siya ng response to the mandamos, diba, to the petition. Wala pang example. May response pa lang, tapos anong sinabi ni Ralph Recto? Yeah, sure, we're going to respond. And pero it's been over 2 weeks now. There's none. There's no response, diba? So, in other words, this man, this Bongbong Marcos, has totally no respect for the Filipino people. He Yeah. has no respect for the institutions. He has no respect for the Supreme Court, no respect for Senate, no respect for all of us. See, this person does not know the word respect. He has no idea because we're gonna go back there all the time because he is psychologically, mentally unfit to lead a nation because he has a chronic drug abuse disorder, no? So yan yung when you have a member in the family who's into drugs, mababaliw ka kasi bakit? Number one, sinungaling. Yeah. 'Di ba? Nakita natin siya ubod ng sinungaling, 'di ba? So ang sabi ng NBI, he ordered personally arestuhin si Bato kahit may mamatay ngayon din, 'di ba? Ganyan yung tono nung pagkasabi niya. Tapos he'll turn around and then he say, none of us, parang he's a pathological liar. And when you look at him, parang siya, yung mukha niya, talaga, kayang-kaya niyang magsinungaling. Parang yung humarap siya sa PMA na sinabi niya, a cadet does not lie, cheat, or steal, or tolerate anyone that does, di ba? I mean, but you can see his face, there's no shame. There's Ang no kapal shame. Ang kapal talaga ng mukha. Talagang drug addict ito. Ay, grabing insulto yun, ma'am, sa mga kadete at sa tradisyon at kultura at prinsipyo sa PMA na ang iyong gobyerno, Bongbong Marcos Jr., alam ng lahat, pati ng mga kadete na yan, nakikita nila sa balita, 1.9 trillion pesos po ang nawala, dinambong, dinurubo, kinulimbat systematically, widespread, massively in the last 3 years. Paano nyo tinurutot ang budget, paano nyo kinulimbat at ginaya, paano ginawang sindikato ang gobyerno, and then aakyat ka sa entablado sa loob ng akademya ng pinakapangunahing training institusyon ng ating mga military officers at sasabihin mo sa harap-harap nila yung a cadet do not steal, lie, cheat, nor tolerate those who do in their midst. Pero ikaw, ang sinisingil ng taong bayan na magpaliwanag at managot dapat dito bilang co-mastermind kasama ang pinsan mo, hindi ko alam saan umuhugot ng lalim ng pagkakapal ng apog ito, ma'am. Alam mo, Eric, tingin ko, bago siya nag-speech, nag-snort yan. Pwede. Tingin Pwede. ko, parang yung nangutos siya sa NBI na arestuhin si Bato, kahit may mamatay, siguro kakasnort lang niya yan. Kasi akin yan no? He's going to face a crowd. At saka nakikita mo talaga na talagang para siyang nagtitripping. Talagang naniniwala siya sa sinasabi niya, 'di ba? So he's really deeply pathological. Ma'am, naalala mo? Yeah. Yung panahon na binabastos niya si Pangulong Duterte, when former President Duterte sharply pointed that the budget in 2025 bore semblance of dinaya ng pandaraya kasi may mga blanco
butal-butal, parang blank check operation at maraming mga changes na hindi dumaan sa bicameral and even sa plenary. Sinagot niya ito ma'am ng kahambugan the next day. Mga kwan yun, rumor mill ng mga Duterte. At hindi ba niya alam na binabasa dapat ang budget bago pirmahan? Humarap pa siya ma'am, take note mga kababayan, sa Integrated Bar of the Philippines. At sabi niya, I really spent time to read on more than 4,000 pages of the budget. Wala akong nakitang mali. Maliban na lang doon sa mga nais tayong gawa ng kwento ng sinungaling. Referring to the former president. O ano ngayon ang nangyari, Ma'am Noreen? Ang budget na sinasabi niyang binasa niya ay mahigit 1 trilyon po. Ang epekto nito na pinagnanakaw. At later on, sinabi niya, hindi ko na nakilalang budget na to nang bumalik sa akin. Eric, Ma'am, go ahead. sinabi pa niya doon, yung iniinsulto niya si PRRD, no? He should know, sabi niya, that there's no such thing, hindi ka pwede maglagay ng blank na hindi And then later on, there were blanks, di ba? So, kapal talaga ng mukha. Talagang, Tapos ma'am, nang magdrama siya, nang sumabog na at mabubuking na siya ang pasimuno, at si Romualdez sabi niya, hindi ko na nga alam bakit tayo nagkaganito? Bakit ito nang tsura ng budget nang bumalik sa akin? My goodness. sick talaga, not job. He's a talagang insane asylum talaga dapat itong taong ito. Not in the corridors of power. Dapat talaga naka-straight jacket yan. At saka talagang sinungaling. At saka lahat sila, no? Lahat sila sa team na yung mga sinungaling. Yan, si Ralph Recto, si Matibag. Di ba sinungaling? Ang kakapal ng mga muka. Di ba talagang sobrang kapal ang mga muka na they would outrightly deny na hindi nandito kami. Yung si Matibag, no? He was being interviewed and tago nyo muna yung mga bote. Narinig mo yun? Tago nyo muna yung mga bote. Diba? Tapos siguro nagiinuman sila. Hindi, nandito kami sa hotel kasi meron kaming workshop. Diyos ko, diba? At saka mga magnanakaw. Talagang mga magnanakaw. You know, there's a news that came out. I don't know how true it is. No, I haven't but Matibag can confirm or deny that you have a house in the US that's worth over $1 million. No? Wow. Grabe, yeah. Pero hindi siya nakapag-deny ng quarry na tsaka yung road right of way na binili para pabayaran sa gobyerno. Hindi pa ito nasasagot in conspiracy allegedly with his wife. Sa kanyang asawa na kongresista sa Laguna